Aray ko po, senyora. Tama na po. Maawa naman po kayo sa akin. Hindi ko na po ulitin. Tama na po. Pagbaba pa lang ni Melissa sa tricycle, dinig niya na ang umiiyak na boses ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Dahil doon, natataranta siyang tumakbo papasok ng gate habang bitbit niya sa kanyang mga kamay ang 2 bayong na naglalaman ng kanyang mga pinamiling gulay at ulam sa palengke. Anong tama na? Bagay lang sa ito para magdala ka. Alam mo ba kung magkano yung pasong nabasag mo, ha? Mas tumindi pa ang kaba sa dibdib ni Melissa nang sumunod niyang narinig ang galit na boses na yon ng kanyang amo. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo hanggang sa makapasok siya sa loob ng bahay. Kaagad niyang binitiwan ang kanyang mga dala nang makita niyang sinasabunutan ng babae si Mikay. Dali-dali siyang lumapit at hinila ang kapatid mula sa mga kamay nito. Senyora, tama na po. At sino ka para utusan ako? Hoy, Melissa, huwag kang makialam dito kung ayaw mo ikaw naman ang tamaan sa akin. Pagkasabi nun ay umakto na naman itong lalapit subalit humarang siya at itinago sa likod ang kapatid. Ramdam niya ang panginginig ng katawan ni Mikay nang yumakap ito sa bewang niya. Hindi po ako papayag na saktan niyo ulit ang kapatid ko. Mas lalong dumilim ang mukha ng kanyang amo nang marinig ang sinabi niya. Abat, talagang gusto mo makatikim na naman, ha? Umalis ka riyan hanggat kaya ko pa magtimpi. Ano po bang nagawa ni Mikay para saktan niyo siya? Ayan, mabuti naman na tinanong mo. Para sabihin ko sa'yo, binasag lang naman niyang magaling mong kapatid yung mamahaling kong figurin. Ang galing, hindi ba? Pinapakain ko na nga kayo't lahat-lahat, nagagawa niyo pang manira ng gamit. Napatingin si Melissa sa kanyang kapatid matapos marinig ang sinabing yon ng amo. Hindi ko naman po yun sinasadya, ate. Anong hindi sinasadya? Ang sabihin mo talagang pasaway kang bata. Palibhasa, wala kayong magulang kaya walang nagtuturo sa inyo ng tamang asal. Mga walang pinag-aralan. Hindi ko naman po talaga sinasadya eh. Talagang sumasagot ka pa, ha? Ang bata-bata mo pa, napakasinungaling mo na. Halika nga rito. Sa pangalawang pagkakataon, muling humarang si Melissa nang tangkaing lapitan ng babae ang kanyang kapatid. Alam ng dalagang nagsasabi ng totoo si Mikay. Kilala niya ang kanyang kapatid. Hindi nito sasadyaing makasira ng gamit dahil alam nitong magagalit ang kanyang amo. Gayunpaman, alam niyang hindi ito titigilan ng babaeng amo, kaya isang paraan ang pumasok sa isip niya. Ganito na lang po. Idagdag niyo na lang po sa babayaran namin yung nabasag na figurin, senyora. Huwag niyo na lang pong saktan ng kapatid ko. Ang lakas naman ng loob mong sabihin yan. Alam mo ba kung magkano ang halaga nun? Kulang na kulang pa ang isang buong taong sahod nyo. Wala pa nga sa kalahati ang nababayaran nyo sa akin eh. Madadagdagan na naman. Handa naman po kami magbayad eh. Kaya nga po kami nandito sa inyo. Ginagawa po namin ang lahat para makabayad. Kahit alam ko po na hindi naman totoo yung binibintang nyo kay tatay. Ang tinutukoy ni Melissa ay ang 30,000 na ninakaw umano ng kanyang ama nung nagtatrabaho pa ito bilang driver. Yun ang dahilan kung bakit nakakulong ito ngayon. Pinagbabayaran ng kasalanang hindi naman ito ginawa. Hindi siya naniniwala na magagawa yun ng ama dahil may prinsipyo itong tao. Palagi nga sila nitong sinasabihan noon na kahit gaano kahirap ang buhay, ay huwag silang gagawa ng masama sa kapwa. Subalit ganito siguro talaga kaila pang hustisya para sa mga mahihirap. Kapag wala kang kakayahang lumaban, kulong ka. At anong gusto mong palabasin? Na sinungaling ako, ganun ba? Wala kang utang na loob? Pagkatapos ko kayong tanggapin dito at pakainin, yan ang sasabihin mo sa akin? Pinagtatrabahuan naman po namin ang pagtira namin dito. At isa pa, kayo na rin po nagsabi na pwede kaming mamasukan dito hanggang sa mabayaran namin ang perang sinasabi nyo na ninakaw ni tatay. Nag-iisip ka ba o sadyang wala kang isip? Kaya ko sinabi yon dahil alam ko naman na wala kayong pambayad. Pero kung tutuusin, hindi ko naman kailangan ng serbisyo nyo magkapatid dito sa pamamahay ko.
Kayang-kaya kong maghanap ng ibang kasambahay, no? At kahit ilan pa, kaya kong pasahurin. Ano, sa tingin mo ba nakikinabang ako sa pagtira nyo rito, ha? Bukod sa dagdag palamunin na nga kayo, perwisyo pa ang dulot nyong dalawa sa akin. Kung ganun po pala, bakit ayaw niyo pa kaming paalisin? Maghanap naman po ako ng trabaho sa labas para makabayad sa inyo. Paalisin? Ano kayo, siniswerte? Hanggat hindi kayo nakakapagbayad, hindi kayo pwedeng umalis dito. Sa madaling salita, pag-aari ko kayo. At dahil pag-aari ko kayo, pwede kong gawin ang lahat ng gusto kong gawin sa inyo. Naiintindihan nyo ba yon? Halika nga rito. Hindi na nakaiwas pa si Melissa nang bigla nitong hablutin ang buhok niya at kalad ka rin papunta sa likod ng bahay. Bitiwan mo ang ate ko! Salbahe ka talaga! Oo, talagang salbahe ako. Ano naman ngayon? Nang makarating sila sa likuran, patulak siyang binitiwan nito kaya napaupo siya sa bermuda. Kaagad namang lumapit sa kanya si Mikay at umiiyak na yumakap. Ayos ka lang ba, ate? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Ikaw, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Wala po, ate. Ayos lang po ako. Mabuti naman kung ganon. Tana, nandito na si ate. Hindi ako papayag na saktan ka niya ulit. Pagkasabi nun, niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Hindi yun ang unang beses na sinaktan sila ng kanilang amo. Sa katunayan, sa loob ng 2 buwan nilang pananatili sa bahay nito, hindi na niya mabilang kung ilang beses na siya nitong napagbuhatan ng kamay at napagsalitaan ng mga masasakit na salita. Tinitiis niya na lang ang lahat dahil ayaw niyang manatili sa kulungan ng ama. Kapag nabayaran na niya ang babae, makakalabas na sa kulungan ng tatay niya at magkakasama-sama na ulit silang 3. Ayaw ko na rito, ate. Umalis na tayo. Sige na, ate. Konting tiis pa, Mikay. Aalis tayo rito. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa pwede. Sana maintindihan mo ang sinasabi ni ate. Tumigil nga kayo sa kadramahan nyo. Naririndi ako. Salbahe ka, salbahe! Isusumbong ka namin sa pulis! Muli na namang dumilim ang mukha ng babae dahil sa sinabing yun ng kanyang kapatid. Anong sabi mo? Talagang sinasagad niyong pasensya ko, ha? Pagkasabi nun, lumapit ito sa gripo na nasa gilid at binuksan yon. Itinapat nito sa kanilang hose na nakakonekta ron. Napasinghap si Melissa nang tumama sa mukha niya ang malakas na puwersa ng tubig na nanggagaling doon. Ito ang bagay sa inyo. Ang kakapal na mukha niyo, takutin ako. Pasalamat nga kayo at pumayag ako na magtrabaho kayo rito para makapagbayad ng utang. At nang sa ganon, makalabas sa kulungan ng tatay niyo. Tapos itong isusukli niyo sa kabutihan ko? Wala kayong utang na loob talaga. Ang kakapal na mukha niyo. Habang nagsasalita ang babae, patuloy pa rin ito sa ginagawang pagbasa sa kanila. Hindi kayo kakain at iinom ng tubig ng 3 araw. Kapag nakita ko kayong kumain at uminom, malilintikan ulit kayo sa akin. Yan ang mga katagang binitiwan nito bago tumalikod at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Nang maiwan silang dalawa, doon lang umiyak si Melissa. Awang-awa siya sa itsura nilang magkapatid. Ang sama-sama niya, ate. Masahol pa siya sa demonyo. Shh! Huwag kang maingay at baka marinig ka. Baka bumalik na naman yun at kung ano ang gawin sa atin. Totoo naman yung sinasabi ko, ate. Masama siyang tao. Hayaan mo na. May ganyan talagang mga tao rito sa mundo. Basta, konting tiis na lang. Kapag nabayaran na natin yung perang sinasabi niya na ninakaw ni tatay, pwede na tayo umalis dito. At magkakasama-sama na ulit tayong 3. Pero hindi naman magnanakaw si tatay, hindi ba? Bakit siya nakulong? Oo, Mikay. Hindi magnanakaw si tatay. Hindi niya yun gagawin kahit mamatay pa tayo sa gutom. Pero bakit siya nakulong, ate?
Dahil walang hustisya para sa ating mga mahihirap. Anong ibig mong sabihin, ate? Mahirap ipaliwanag eh. Paglaki mo, maiintindihan mo rin ang lahat. Ang importante sa ngayon, magtiis na muna tayo. Paano na tayo ngayon yan, ate? Bawal tayong kumain at uminom ng tubig. Ano nang gagawin natin? Huwag mo nang isipin yon. Ako naman ang nagluluto kaya pwede akong makapagtabi ng pagkain para sa'yo. Hindi niya naman siguro mahahalata yun. Paano ka po, ate? Huwag mo na akong alalahanin. Ang mahalaga, makakakain ka kahit isang beses lang sa isang araw. Sa tubig naman, may gripo naman dito sa likod eh. Pwedeng dyan tayo kumuha. Hanggang kailan tayo rito, ate? Gusto ko na umuwi sa bahay natin. Kahit kubo lang ang titira natin, mas gusto ko pa ron kesa rito. Kung tama ang kwenta ko, 10 buwan natin babayaran yung sinasabi niyang pera na ninakaw ni tatay. 2 buwan na tayo rito kaya 8 buwan na lang ang hihintayin natin ha. Pagtapos nun, makakalaya na si tatay at pwede ka na ring umuwi. Ha? Bakit ako lang, ate? Hindi ba dapat 2 tayo? Narinig mo naman ang sinabi kanina ni Senyora Gloria, di ba? Mamahalin yung nabasag na figurin. Malamang hindi yun papayag na hindi natin bayaran kaya kahit maiwan muna ako rito. Ako na lang ang magtatrabaho para mabayaran yun. Bumakas ang lungkot sa mga mata ng kanyang kapatid matapos marinig ang sinabi niya. Akala ko pa naman magkakasama-sama na tayong 3 ni na tatay, ate. Mabilis lang naman dumaan ang mga araw. Hindi mo mamamalayan yan. Magigising ka na lang, nasa tabi niyo na ako. O siya, tara na sa loob. Magbihis na muna tayo at baka nilalamig ka na masyado. Nauna siyang tumayo at sumunod naman kaagad ang kapatid niya. Pagpasok sa bahay, dumiretso sila sa tinutulugan nilang silid para maligo at magbihis. Nang matapos, bumalik na sila sa trabaho. Ako na magpapatuloy ng ginagawa mo kanina. Hugasan mo na lang yung mga ulam na pinamili ko. Sige po, ate. Ang sumunod na tagpo, pareho na silang naging abala sa kanika nilang trabaho. Si Melisa'y tinuloy ang pagpupuna sa mga figurin na nasa sala habang si Mikay naman, tagasunod lang sa kung anong iuutos niya. Nang sumapit ang 11:00, pagluluto naman ang hinarap ng dalaga. At gaya ng ipinangako niya sa kapatid, tinabihan niya ito ng pagkain bago pa man lumabas ang kanilang amo. Saktong 12:00 nang bumaba ang babae para kumain. Ngunit nagulat siya nang dumiretso ito sa kanilang kwarto kung saan naroon si Mikay at kinakain ang ibinigay niyang pagkain. Hinawakan nito sa tenga ang kanyang kapatid at kinaladkad palabas. Kaagad siyang lumapit at nagmakaawa rito na bitiwan ang bata. Ako po ang may kasalanan. Ako na lang po ang parusahan niyo. Ako po ang nagbigay ng pagkain sa kanya. Huwag mo akong diktahan. Alam kong ikaw ang nagbigay ng pagkain. Bruha ka? Sa tingin mo ba hindi ko malalaman? Sinuway niyo ko kaya dapat lang na may maparusahan. Pagkasabi nun, kinaladkad nito palabas si Mikay at ikinulong sa kulungan ng aso. Sinubukan niyang lumuhod at magmakaawa sa babae, subalit hindi siya nito pinakinggan. Parang awa niyo na po. Palabasin niyo si Mikay. Ako po may kasalanan. Ako na lang po ikulong niyo. Hindi. Dapat lang na siyang ikulong ko para magtanda ka. Simula ngayon, sa tuwing magkakamali ka, siya ang makakatanggap ng parusa. Pasok na sa loob! Ipaghain mo ko! Pakawalan niyo po muna ang kapatid ko, senyora. Parang awa niyo na po. Kung gusto mong isang gabi lang ang itatagal niya riyan, sundin mo ko! Nawala ng imik si Melissa dahil sa sinabing yon ng babae. Hindi niya pwedeng ipilit ang gusto niya. Si Mikay ang magiging kawawa. Babalik ako dito mamaya ha. Sasamahan kita rito sa labas.
Labag man sa loob ng dalaga, tinalikuran niya ang kapatid para sundin ang utos ng kanyang amo. Pagpasok niya sa loob, bigla na lang isinara ng babae ang pintuan. Nanlambot ang mga tuhod ni Melissa nang mapagtanto niya kung ano ang gustong mangyari ng babae. Senyora, hindi ko na po ipipilit na pakawalan niyo siya. Hayaan niyo lang po kung samahan siya ron. Parang awa niyo na po. O sige, sa oras na tangkay mo lumabas doon, 1 linggo siyang matutulog sa kulungan na yon. Alam ni Melissa na tototohanin nito ang sinabi, kaya hindi na siya nagpumilit pa. Parang dinudurog ang puso niya ng mga sandaling yon, subalit wala siyang mapagpilian. Habang pinagsisilbihan ng kanyang amo, tahimik siyang umiiyak. Senyora, baka po pwede... Huwag mo nga akong kinukulit. Kasalanan mo yan. Kung sinunod mo lang sana ang sinabi ko, hindi sana mangyayari yan sa kapatid mo. Gusto mo siyang pakawalan? Oh, ayun ang susi. Pero sinasabi ko sa'yo, sa oras na pakawalan mo siya nang wala pang 6:00 ng umaga, doon ulit siya magpapalipas ng gabi. Maawa naman po kayo sa kapatid ko, senyora. Malamig po sa labas. Baka magkasakit siya. Tigilan mo nga, Kuya, sa pagmamakaawa mo. Hindi ubra sa akin yan. At isa pa, mas mabuti na rin na nandoon ang kapatid mo dahil makakaiwas tayo sa perwisyo na pwede niyang magawa rito sa loob ng bahay ko. Dahil alam ni Melissa na walang mangyayari sa mga pagmamakaawa niya, wala siyang nagawa kung hindi ang umiyak na lang. Nang pumasok ang babae sa kwarto, sakalang lumapit sa bintana si Melissa para tingnan ang kapatid niya. Dahil doon ay muli na naman siyang napaiyak nang makita ang nakakaawa nitong kalagayan. Kasalanan ko kung bakit ka nandyan. Patawarin mo si ate, Mikay. Huwag ka na umiyak, ate. Wala ka namang kasalanan eh. Alam ko naman po na hindi mo ginusto na mangyari sa akin to. Huwag ka po mag-alala. Ayos lang po ako rito. Hindi kita masasamahan dyan eh. Gustuin ko man, hindi pwede dahil baka mas lalo ka lang magtagal dyan. Pero huwag kang mag-alala. Dito ako matutulog mamayang gabi. Hindi ako aalis dito. Babantayan kita. Salamat, ate. Kinagabihan, gaya ng sinabi ni Melissa sa kanyang kapatid, sa tabi ng bintana siya nagpalipas ng buong magdamag. Tiniis niyang huwag pakawalan si Mikay kahit pa nang magsimulang umulan. Mga bandang 5:00 na yon ng madaling araw. Konting tiis na lang, Mikay. 1 oras na lang pwede na kitang pakawalan. Sige po, ate. Ayos lang naman po ako eh. Kaya ko pa naman pong tiisin ang lamig. Maligo ka kaagad paglabas mo dyan mamaya ha. Para hindi ka lagnatin. Opo, ate. Salamat po sa pagbantay sa akin ha. Hindi po yata kayo natulog magdamag. Hindi ko kayang pumikit habang ikaw nandyan at nahihirapan. Dapat akong nakakulong dyan eh. Hindi ikaw. Ganito po pala ang pakiramdam na makulong kahit wala ka namang nagagawang mali, ate. Parang gusto mo na lang mawala ng pag-asa. Ganito rin siguro ang nararamdaman ngayon ni tatay sa kulungan. Siguro kung mayaman lang tayo katulad ni Senyora Gloria, hindi sana natin nararanasan ng ganito. Mahirap na nga tayo. Mas lalo pa nila tayo pinahihirapan. Bakit ganun, ate? Pera lang naman ang meron sila na wala tayo, Mikay. Yun lang din ang kaya nilang ipagmalaki. Karamihan sa mga mayayaman na yan walang nagmamahal sa kanila dahil mas nire-respeto pa nilang pera kaysa sa kapwa nila. Kaya nilang manakit sa ngalan ng pera. Hindi katulad nating mga mahihirap. Walang ibang importante sa atin kundi ang makapiling ang mga mahal natin sa buhay. Bigla ako pong namiss si tatay, ate. Kumusta na kaya siya ron? Yun nga rin ang tanong na madalas tumatakbo sa isip ko eh. Kumusta na kaya siya?
Sa bawat araw na dumarating, wala akong ibang gustong mangyari kung hindi ang magkasama-sama ulit tayo. Ako rin, ate. Kapag nagkasama-sama ulit tayo, hindi na ako magdadabog kapag inuutusan niya akong bunutan siya ng puting buhok. Kahit araw-araw pa, hindi na ako magrereklamo. Miss ko na si tatay, ate. Miss ko na siya. Tuluyan ng naglandas ang mga luhang kanina pa gustong kumawala sa kanyang mga mata dahil sa sinabing yon ni Mikay. Ramdam na ramdam niya sa boses ng kanyang kapatid ang pangungulila. Pagtingin niya sa orasan, 6:00 na ng umaga kaya kaagad niyang binuksan ang pinto at lumabas para pakawalan si Mikay. 6 taon silang hindi nagkita dahil sinalubong nila ng mahigpit na yakap ang isa't isa. Ayos ka lang ba, ha? May masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka ba? Ayos lang ako, ate. Nilalamig lang po ako. Tara na sa loob para makaligo ka at makapagbihis. Nanginginig sa lamig ang katawan ni Mikay, kaya inalalayan niya itong maglakad papasok hanggang sa makarating sila sa kanilang silid. Maligo ka na at magbihis. Magluluto na ako ng almusal. Baka magising na si Senyore. Kung hindi mo kayang kumilos, sige na. Magpahinga ka na lang muna rito. Kaya ko po, ate. Mawawala rin naman tong panginginig ko sa oras na nakapagbihis na ako. Ikaw ang bahala. Mauna na akong lumabas. Pagkasabi nun, lumabas na siya ng kwarto. Dumiretso siya sa kusina at naging abala sa pagluluto ng almusal. Saktong patapos na siya nang bumaba ang kanyang amo. Kaagad niya itong pinagsilbihan. Nasaan si Mikay? Bakit hindi ko pa siya nakikitang nagtatrabaho? Senyora, pwede po bang wag na muna siyang tumulong ngayong araw? Hindi po kasi siya nakatulog buong magdamag. Pinagpahinga ko po muna siya. Kaya ko naman pong magtrabaho mag-isa. Anong pinagpahinga? Ano ba siya rito? Bisita? Hindi. Hindi pwede. Ngayon lang naman po. Sinabi ko nang hindi pwede, hindi ba? Sino ba sa ating dalawa ang amo? Sasagot pa siya ng muli si Melissa, subalit naudlot yun dahil sa paglapit ni Mikay. Nandito na po ako, senyora. O tamo, mukha ka naman palang walang sakit tapos gusto nitong ate mo na pagpahingahin ka ng isang araw? Naulanan lang po ako kagabi pero ayos naman po ang pakiramdam ko. May ipag-uutos po ba kayo? Oo, meron. Alisin mo yung mga damo sa hardin. Nakita ko kahapon na may mga damo nang tumutubo. Pagkatapos mong gawin yon, linisin mo yung garahe. Sige po, senyora. Gagawin ko na po agad. Nang tumalikod ang kanyang kapatid, napabuntong hininga na lang si Melissa. Kahit hindi nito sabihin, alam niyang hindi maganda ang pakiramdam nito. Bukod doon, alam niyang nagugutom na rin ito sa mga oras na yon. Siya man ay kumukulo na rin ang tiyan dahil sa gutom. Kahapon pa siya hindi kumakain. Ramdam niya rin na parang natutuyuan na siya ng lalamunan dahil sa hindi pag-inom ng tubig. Ikaw naman, Melissa, magpalit ka ng mga kurtina at kubrekama. Labhan mo na rin pagkatapos. Ayoko may papalpak sa inyo ngayon, ha? Linggong-linggo, katatapos ko lang manood ng misa. Ayokong magkasala kaagad. Opo, senyora. Ano pang iniintay mo? Simula mo na sa kwarto ko para saktong pagkatapos ko rito, tapos ka na rin doon. Gusto ko pa magpahinga eh. Kaagad na tumalikod ang dalaga nang marinig ang sinabing yon ng babae. Nagtuloy-tuloy siya sa itaas kung saan naroon ang kwarto nito. Makalipas pa ang ilang sandali, naging abala na siya sa paglilinis. Habang nagpapalit ng kurtina, hindi sinasadyang napatingin siya sa labas at napakunot ang noo niya nang may makita siyang matandang babaeng nakaitim na nakatayo sa labas ng gate. Puno man ng kuryosidad ang utak niya, itinuloy niya na lang ang kanyang ginagawa at hindi na pinagtuunan pa ng pansin ng matanda. Ate, bumaba ka rito, dalian mo! Boses yun ni Mikay mula sa ibaba.
Kaagad siyang huminto sa paglilinis at nagmadaling lumabas. Sa hagdan pa lang, sinalubong na siya ng kanyang kapatid. Bakit ka sumisigaw? Ano bang meron? Si Senyora ate! Dalihan mo, nasa kusina siya! Napatakbo na rin siya nang tumakbo si Mikay papunta sa kusina. Doon, nakita niya ang kanyang amo na nakaupo at walang malay. Dumudugo ang isang hita at meron pang nakabao na patalim. Senyora, ayos lang po ba kayo? Ano po nangyari? Mikay, ano nangyari? Hindi ko alam ate, pero nakita ko siya sinaksak niya yung sarili niya. Nagsalubong ang mga kilay niya sa narinig. Ano? At bakit niya naman gagawin yon? Senyora? Senyora, naririnig niyo po ba ako? Ang dami ng dugong nawala sa kanya, ate. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Hindi pwede, Mikay. Bakit hindi pwede? Hayaan na lang ba natin siyang maubusan ng dugo? Kapag sinugod natin siya sa ospital, malaki ang posibilidad na tayo mapagbintangan sa nangyari. Tayo lang naman ang kasama niya rito eh. Buti sana kung may maniniwala kapag sinabi nating sinaksak niya ang sarili niya. Eh paano na ngayon yan, ate? Ano nang gagawin natin? Ako na lang ang gagamot sa sugat niya. Pagkasabi nun ay tumayo si Melissa at kumuha ng alkohol, malinis na tela at karayom pati sinulid. Pagbilang ko ng 3, hugutin mo ang patalim ha. Biglain mo ang paghugot. Naiintindihan mo ba ako? Ate, kinakabahan ako. Pero sige. Nagsimula siyang magbilang gamit ang isa niyang kamay. Pagsapit ng 3, ay mabilis na hinugot ni Mikay ang patalim sa sugat ng babae. Siya naman ay mabilis niyang itinapal doon ang hawak niyang malinis na tela. Diniinan niya yon ng ilang minuto hanggang sa tumigil ang pagdurugo. Ang sumunod niyang ginawa ay sinimulan niyang tahiin ang sugat nito. Kabado siya habang ginagawa yon dahil baka bigla itong magkamalay at magwala kapag nakita ang ginagawa niya. Ayan, tapos na. Kailangan na lang nating talian para hindi mapuwersa ang tahi. Kumuha siya ng panibagong tela at tinali yun sa hita ng babae. Hanggang sa matapos siya, ay wala pa rin itong malay. Nagawa pa nila itong buhatin at ilipat sa mahabang sofa. Kailan siya magkakamalay, ate? Natatakot ako. Baka tayong sisihin niya sa nangyari. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Pero hindi naman natin siya pwedeng pabayaan na lang. Kung gagawin natin yun, wala na rin tayong pinagkaiba sa kanya. Pero teka, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko talaga alam, ate. Pero kanina, may nakita akong matandang babaeng nakatayo sa labas ng gate. May hawak siyang parang rosaryo na kulay itim at parang may binubulong siya sa hangin. Pumasok ako para sana sabihin sa iyon. Pero pagdating ko sa kusina, nakita ko si senyorang naglalakad. Para bang wala siya sa sarili. Tapos nagulat na lang ako nung bigla niyang kinuha yung kutsilyo at sinaksak sa hita niya. Ang tandang babaeng nakaitim baka mo? Nakita ko nga rin yun kanina habang nagpapalit ako ng kurtina eh. Mula dun sa kwarto ni senyora. Sa tingin mo ba, may kinalaman siya sa nangyari? Hindi ko lang po alam, ate. Ganito na lang, sa susunod na makita mo ulit yung matandang yun, sabihin mo agad sa akin ha. Opo, ate. Kinagabihan, nasa kusina si Melissa at nagluluto ng tawagin siya ni Mikay at sabihing nagkamalay na ang kanilang amo. Itinigil niya muna ang ginagawa at dali-daling nagtungo sa sala. Inaasahan niya na magwawala ang babae at isisisi sa kanila ang nangyari. Ngunit nanatili itong walang imik. Nagugutom po ba kayo, senyora? Gusto niyo po bang dalan ko kayo ng pagkain dito? Bakit niyo ako tinulungan? Dahil yun po ang dapat, senyora. Hindi ba dapat hahayaan niyo na lang akong mamatay dahil hindi naman maganda ang pakikitungo ko sa inyo? Hindi po kami pinalaking ganyan ng mga magulang namin.
Bata pa lang po kami, palagi nang sinasabi sa amin ni tatay na wala dapat pinipiling tao kapag tutulong. At isa pa, parang wala na rin po kaming pinagkaiba sa'yo. Kung ahayaan ka lang namin na Naputo lang iba pa sanang sasabihin ni Melissa dahil bigla na lang itong nagsisigaw habang tinatakpa ng tenga. Tama na! Ayoko na! Tigilan mo ako! Tama na! Yun ang mga salitang paulit-ulit nitong sinasabi. Dahil sa nasaksihan, isang hinala ang nabuo sa isipan ni Melissa. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Hindi nga siya nagkamali. Naroon na naman at nakatayo sa labas ng gate ang matandang nakita niya kaninang umaga. Dito ka lang, Mikay. Samahan mo si Senyora. May pupuntahan lang ako saglit. Pagkasabi nun, lumabas siya ng bahay at malalaki ang mga hakbang na naglakad palapit sa gate. Nakita ng matandang babae na papalapit siya, kung kaya't bigla itong naglakad palayo. Nang makalabas siya ng gate, hindi niya na ito nakita pa. Gayunpaman, ramdam niyang nasa malapit lang ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Lakad dito, lakad doon, at lingon dito, lingon doon. Pagliko niya sa isang eskinita, nagulat siya dahil bigla na lang itong sumulpot sa harapan niya. Dahil doon, nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ang mukha nito. Normal ang isa nitong mata at purong puti naman ang isa. Yun ang una niyang napansin. Nanigas ang katawan niya sa takot subalit hindi siya nagpahalata. Nang bumuka ang mga labi nito para magsalita, lumabas ang nangingitim nitong mga ngipin. Sino ka? Bakit mo ko hinahabol? May gusto lang po akong itanong. Alam ko po na kayong may kagagawan sa mga nangyayari ngayon sa amo namin. Bakit niyo po ito ginagawa? Dahil yun ang nararapat sa mga taong katulad niya. Dahil sa kanya kaya nawalan ako ng anak at apo. Ano pong ibig niyo sabihin? Bago kayo, namasukan din na katulong ang anak ko sa kanya. Buntis siya noon pero walang awa kung pagbuhatan siya ng kamay ng babaeng yon. At hindi lang yon, pinagbintangan pa siyang nagnakaw ng pera at ipakukulong. Hindi kinaya ng anak ko ang isiping posible sa kulungan siyang manganak kaya nagpakamatay siya. Pakiramdam ni Melissa ng mga sandaling yun, may matulis na bagay na bigla na lang bumaon sa kanyang dibdib matapos niyang marinig ang sinabi ng matanda. Nakaramdam siya ng awa sa matanda at sa anak nitong nagpakamatay. Ilang beses akong lumapit sa kanya at nakiusap na humingi siya ng kapatawaran sa anak ko. Pero paulit-ulit lang siyang nagmatigas. Sa halip na aminin ang mga pagkakamali, isinusumbat niya pa ang binigay niyang tulong para sa pagpapalibing sa anak ko. Ang babaeng yan, ginagawa niya lang laruan sa mga kamay niyang buhay na mga katulad nating mahihirap. Alam kong hindi magkakaroon ng hustisya nangyari sa anak ko. Kaya ako nang gumagawa ng paraan. Mahirap bang humingi ng tawad at aminin ang pagkakamali? Yun lang naman ang hinihingi ko sa kanya. Naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo. Ako man may galit din sa kanya dahil sa ginawa niya sa pamilya namin. Pero ni minsan po, hindi sumagi sa isip ko na maghiganti. Alam ko kasi na sa oras na ginawa ko yun, wala na rin akong pinagkaiba sa kanya, Lola. Alam ko po na mabuti kayong tao. Dahil kung hindi, sa leeg niyo na po sana siya inutusan na saksakin ang sarili niya. Wala akong intensyon na patayin siya. Gusto ko lang mapagtanto niya ang mga ginagawa niya. Nawalan ako ng anak at apo. Kalabisan ba kung gustuin kong lumuhod siya sa akin at humingi ng tawad? Magsasalita pa sanang muli si Melissa, subalit naudlot yun dahil may biglang nagsalita mula sa kanilang likuran. Hindi po kalabisan yun.
Sabay silang lumingon sa pinagmulan ng pamilyar na boses na yon at nakita nila si Mikay at ang kanyang among nakatayo ilang metro ang pagitan mula sa kanila. Iika-ika itong naglakad at huminto sa tapat nila mismo. Ilang sandali pa, dahan-dahan itong lumuhod. Hindi ko po alam kung sapat na itong ginagawa ko para maibsan man lang ang sakit na naibigay ko sa inyo. Pero sana po mapatawad niyo ko. Ngayon ko lang napagtanto ang mga maling nagawa ko. Patawarin po ninyo ako. Hindi na malaya ni Melissa na umiiyak na pala siya habang pinanonood ang mga nangyayari. Sa wakas, makukuha na rin ng matanda ang inaasam nitong paghingi ng tawad ng kanyang amo. Ito na po, Lola. Nakaluhod na po siya sa harapan niyo. Sana po tanggapin yung paghingi niya ng tawad. Ang tagal kong inintay ang araw na ito. Wala na ang anak ko at hindi ko na maibabalik ang buhay niya kahit habang buhay ko pang dalhin itong galit ko. Pero kung hihingi ka ng kapatawaran, alam kong kahit papana'y mababawasan ang sakit na dinadala niya bago siya mawala. Yun lang ang gusto kong mangyari. Ayaw kong kahit sa kabilang buhay ay daladala niya pa rin ang galit niya sa iyo. Tumayo ka na riyan. Pinapatawad na kita. At alam kong pinapatawad ka na rin ng anak ko. Pero sana alam mong hindi lang sa amin ka dapat humingi ng tawad. Alam ko po yun. Mabuti naman kung ganon. Paano? Mauuna na ako. Hanggang sa tumalikod ang matanda, nanatili pa ring nakaluhod ang kanyang amo at umiiyak. Nilapitan niya ito at hinawakan sa isang braso para alalayang makatayo. Umuwi na po tayo, senyora. Yung sugat niyo po baka magdugo na naman. Ikaw, Melissa, mapapatawad mo ba ako? Ramdam ko po na talagang nagsisisi na kayo sa mga nagawa niyo. Kaya bakit ko pa po ipagkakait sa inyo ang kapatawaran na hinihingi niyo? Sana lang po maitama niyo ang lahat. Yun talaga ang gagawin ko. Dahil yun ang dapat. Aasahan ko po yan. Tara na po, senyora. Gabi na po masyado. Makalipas ang isang linggo, Tatay! Si tatay, ate! Nandito na si tatay! kasalukuyan siyang nasa likod bahay at nagwawalis nang marinig niya ang sigaw na yun ni Mikay. Binitiwan niya ang kanyang walis at tumakbo para salubungin ang taong ilang buwan din namang hindi nakita at nakasama. Nagyakap-yakap silang tatlo at hindi maiwasang maiyak ni Melissa ng mga sandaling yun. Sobrang namiss ko kayo mga anak ko, lalong-lalo na itong bunso ko. Miss na miss ka na rin po namin ni ate, tay! Totoo po yun, Tay. Walang araw na lumipas na hindi ka namin naiisip. Sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil makakasama ko na ulit kayo. Ang buong akala ko, hindi na ulit tayo magkikita-kita eh. Salamat din kay Senyora Gloria. Nang marinig ang sinabing yon ng kanyang tatay, biglang napatingin si Melissa sa isang sasakyan na nakaparada sa labas ng kanilang bakuran. Teka lang po, pupuntahan ko lang po siya. Iniwan niya ang dalawa at naglakad siya palapit sa babae. Maraming salamat po sa pagsundo at paghatid kay tatay dito. Wala yon. Kulang pa nga yan bilang kabayaran sa mga nagawa ko sa inyo. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ako makakabawi sa inyo. Hindi na po kailangan, senyora. Sapat nang ibinalik niyo sa amin si tatay. Kumusta na po pala ang sugat niyo? Medyo magaling na. Salamat nga pala sa pagligtas mo sa akin ng araw na yon. Wala po yun. O paano? Aalis na ako. Malayo pang biyahe ko pabalik ng syudad. Opo, senyora. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Tumangulang ito at pagkatapos, sinimulan ng paandari ng sasakyan. Nang tuluyan niyong mawala sa kanyang paningin,
Saka lang siya naglakad papasok sa kanilang bakuran. Ate, dalian mo. Ipagluluto daw tayo ni tatay. Nang marinig ang sinabing yon ng kanyang kapatid, isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nandiyan na ako! Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Nabalitaan ni Melissa na nagpatayo ng bahay ampunan ang dati niyang amo para sa mga bata at matatanda na iniwan o wala ng mga mahal sa buhay. Masaya siya sa kanyang mga nalaman, ganun din ang kanyang tatay at kapatid. Masaya sila para sa taong minsan ang naging dahilan ng kanilang lungkot at pag-iyak. Hindi sila binigo ng paniniwala nilang lahat ng tao ay kayang magbago, kahit gaano pa ito kasama. Wakas!